normal blood pressure at walang sintomas ng pneumonia. Yan ang lumabas na resulta batay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital hinggil sa medical condition ni Senator Rodante Marcoleta. Matapos makuha ang resulta ay agad na dinala sa New Quezon City Jail Dormitory sa Payatas ang senador. Ang mga findings na nakita noong July 6 sa PNP General Hospital, nag-improve ka. From yung x-ray, nag-claring na clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension, control ka, at that's why based on those those information, we concluded that we split key doesn't lead further confinement in a hospital. Sasailalim pa rin naman sa isang linggong isolation ng senador, ayon yan sa UP-PGH, at ipagpapatuloy din ang maintenance at antibiotics nito upang maiwasan ang hawaan lalo na sa nakatatandang inmates. Sinagot naman ni UP-PGH Director Dr. Gerardo Legaspi ang pangungwestiyon ng legal counsel ng senador hinggil sa maikling oras ng medical examination kumpara sa PNP General Hospital na may 3 hanggang 4 na araw. Ayon kay Legaspi, second opinion lang naman ang ginawa sa senador at lumabas sa resulta na maayos na ang kalagayan nito. Samantala, ipinag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglipat sa kustodiya ng senador mula PNP CIDG tungong Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Binigyan din naman ni Jail Superintendent J. Rex Bustinera sa panayam ng 13 Mornings na pantay-pantay ang kanilang pagtrato sa lahat ng tao. In the case of Senator Marcoleta, dahil nga po may findings at recommendation din ang Sandigan Bayan, ay nasa po siya infirmary. Ngayon po, mag-isa po siya doon dahil hindi po siya pwede ihalo doon sa may mga tuberculosis, ibang nakakahawang sakit din. Ganun po ang protocol doon sa clinic na yun eh. So after several days, inaantay namin ang recommendation kung saan siya ilalagay sa general population. Bawal aniya ang paggamit ng cellphone at iba pang gadget. Pero kung kinakailangang dumalo ng mga senador sa mga pagdinig, posible ito. Maging ang virtual visits sa bisa ng mga official gadgets sa selda. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.